Sir Richie. Ang prison po, nangyayari lamang kapag may giyera. Diversion na yan. Oppression po ito. Hindi po ito simpleng taktika sa ng administrasyon. Huwag niyo naman tawaging diversion kasi tunay na may peligrong kidnapin na naman, quote unquote, and I use the term loosely, kunin na naman ang ilang mga mamamayan ng Pilipinas at dalhin sa isang foreign na tribunal. Huwag nyo naman insultuhin yung danger ng mga kababayan natin at yung danger sa ating soberanya by saying, ay, diversionary tactic lang yan. Diversion ba yung dinala si PRD sa ICC? Ha? Hindi po ganyan. Pursuant to jurisdiction and treaty, wala na po yung treaty, di ba? Convention, statute, Rome Statute. Kasi matagal na tayong kumala sa ICC. Bakit po nangyayari pa rin ito? Dahil yung mga actions na sinasabi nilang paglalabag sa crimes against humanity or nagko-constitute na crimes against humanity ay nangyari nung tayo ay sumasailalim pa sa Rome Statute bago tayo umalis. Nagfa-fact check sa inyo. So kaya sila nakakakuha ng funding kasi may mga papers na, may mga academic papers na questionable pa rin ha. Pero dahil peer-reviewed, mga ganyan, mahirap na i-disestablish o criticize yung mga findings nila. Bakit gusto niyong ipag-resign si VP? Her being the VP is precisely what they are afraid of. Tignan niyo yung mga dilaw. Unang-una, ang pag-announce, hindi niya actually in-announce, natanong siya sa isang interview at nabanggit niya na mayroon na raw pending arrest warrant o mayroong arrest warrant na lalabas ang ICC para kay Senator Bato de la Rosa. At base dun sa isang nakausap natin na source, mayroong mga pending din para sa ibang mga opisyales na dating mga kasama din sa war on drugs. Albayalde, Aguto, Marcelo, Arayata, and Carlos. Puro mga PNP. So ang pending warrant right now, ang nabanggit lang ni Secretary Remulla, kung di po ako nagkakamali, ay si Senator Bato de la Rosa. Let's walk through kung ano ang proseso nito. So, sa International Criminal Court, mayroong tinatawag na pre-trial chamber. Ang pre-trial chamber na ito ang nagde-determine ng probable cause. Ngunit, kakaiba sa iba doon sa proseso dito sa Pilipinas ng local courts natin, ang pag-issue ng warrant of arrest ay ex parte. Anong ibig sabihin ng ex parte? So, ibig sabihin, isang partido lang talaga ang maririnig. In other words, mag-a-apply ang Office of the Prosecutor sa pre-trial chamber ng issuance ng warrant. Ang kailangan nilang patunayan ay ang mga sumusunod. Unang-una, na may reasonable ground to believe na yung tao ay gumawa ng mga krimen na ina-allege doon sa kanilang reklamo at itong mga krimen na to ay nasa jurisdiction ng ICC. Tungo ito sa Article 58, Paragraph 1 ng Rome Statute. Magkakaroon ngayon ng pagdinig, pero ex parte ito, meaning hindi binibigyan ng notice ang defense. Bakit? Para hindi para talagang ma-ensure yung confidentiality. So isang characteristic din po ng pagdidinig dito sa pre-trial chamber sa issuance ng warrant of arrest ay confidentiality and secrecy para maprotektahan daw ang mga witnesses. Kailangan para rin ito maprotektahan ang ebidensya o sensitive information. May mga protective mechanisms din that are in force. So pagka nag-issue ng arrest warrant or summons to appear, then dadalhin siya doon sa Hague.
or isusurrender siya doon sa hukuman. Nakita na natin itong nangyari dito. So, uulitin ko, ang pag-issue ng warrant of arrest in the pre-trial chamber ay through an ex parte proceeding. And this is accompanied by confidentiality. Ngayon, ang tanong, kung confidential ang proceedings at yung paglalabas ng warrant, bakit nabanggit o alam ni OMB Boying Remulla na mayroong mga pending warrants? Hindi ba ito violation ng confidentiality? Well, ang tingin ko dyan is the reason privy si OMB Remulla ay dahil nung siya ay kalihim ng hustisya o ng katarungan dito sa Pilipinas, siya ay involved o sumasali sa proceedings ng ICC pre-trial chamber at nagbibigay ng tulong sa prosecution. Hindi naman ito surprise na sa atin. Pero for a time, denial pa kasi ang sinasabi o ang pagkukunwari ng Marcos administration ay hands-off sila at sumusurrender lang sila sa jurisdiction ng ICC. May ilang beses na pong nadulas si dating kalihim Boying Remulla at ngayong OMB na sila ay tumutulong o nagbibigay ng tulong sa mga witness sa pagkuha ng ebidensya, and in fact na binuksan ni OMB Remulla nung siya ay kalihim ng katarungan dito sa Pilipinas, binuksan niya ang kanyang tanggapan para doon magtungo ang mga gustong magreklamo laban kay Rodrigo Duterte at mga kasamahan niya sa war on drugs. Sa madaling sabi, sa pagsisiwalat ni OMB Remulla na may pending warrant na si Senator Bato de la Rosa, tapos na ang kanilang pagkukunwari, tapos na ang pagbabalat kayo. Ang Marcos administration, tulad ng sinabi ni Attorney Kaufman, ay siyang tumitindig bilang prosecutor at kalaban natin sa paglilitis kay Rodrigo Duterte at mga kasamahan niya sa International Criminal Court. Hindi na nakapagtataka dahil nga mayroon silang paglalabag sa jurisdiction dito ng ICC or sa soberanya ng Pilipinas. Doon sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, marami ng katanungan kung valid ba 'yon. Maliwanag kung babasihin natin sa mga batas ng Pilipinas, mayroon talagang grounds para tayo ay maniwala at isulong ang teorya natin o ang panig natin na walang jurisdiction ang ICC kay Rodrigo Duterte at ang sa pagsuko sa kanya ay labag sa batas ng Pilipinas. May paglalabag sa Republic Act 9851. Tama pala ako. Republic Act 9851. Bukod pa sa, of course, sa warrant ni Senator Bato, umiikot din ang mga balita pero hindi pa natin na-verify ito na may possibility na tinatrabaho din ang pag-issue ng warrants of arrest kay VP Inday at kay Congressman Pulong Duterte. Bakit? Matagal ng aligasyon. Ang linchpin dito, ang dapat titignan natin para may clue tayo sa pangyayari ay dun sa mga pronouncements ni dating Senador Sonny Trillanes. Sabi niya dati at siya po ay nag-aakusa noon kay Congressman Pulong Duterte na siya daw ay involved kasama ng tatay niya sa isang sindikato na nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. At yung war on drugs daw ay isa lang paraan para ma-eliminate ang kanilang kompetisyon. Sadya talagang medyo wild ang imagination ni Senador Trillanes. Gayunpaman, sa tindi ng galit niya sa pamilya Duterte na hindi naman niya isinisikreto, madali paniwalaan na talagang isinusulong niya ito. Bukod pa dyan, matagal na niyang fini-fishing expedition ang supposedly joint bank accounts ni Pangulong Duterte with Vice President Inday Sara. Ilang beses na siyang nag-challenge, pakita nyo, buksan nyo yung bank accounts nyo. Dahil hindi niya mapabuksan ang mga ito gawa nga ng bank secrecy law. Ngunit, dahil sa kadaldalan ni dating Senador Sonny Trillanes, nakikita natin
ang kanyang pakay at kung ano o paano ang kwento na gagamitin niya. Okay. Alam mo, Kid Wanderer, kung ayaw mo ako magsalita in a certain way, maaari ka namang magtawag kay dating Senador Trillanes ng whatever you want in your own wall. Okay? Alam kong galit kayo, pero I will not compromise myself kasi hindi naman po kasinungalingan na tawagin siyang dating senador. So if you want me to call him something else, I'm sorry, hindi ko kayo pagbibigyan. Masyadong maliit na bagay yan para guluhin mo yung comment section. Hi kay Pitts. So, muli. Ngayon, ano ang mangyayari? Okay. Ano ang nakikita natin mangyayari? Dahil may Republic Act 9851, mayroong nakatakda dito na paraan para maaresto o ma-serve ang warrant of arrest dito. Kailangan kilalanin unang-una na ang primary jurisdiction ay ang Regional Trial Court para sa paglalabag sa crimes against humanity. So bago madala ang mga tao na subject ng mga warrant, kailangan may paglilitis dito. Ayon sa Rome Statute, kailangan rin patunayan bago tumungo doon o bago bigay ang jurisdiction, so kilalanin ang jurisdiction ng ICC, maipakita ang unwillingness o incapacity ng ating mga hukuman na i-acknowledge o ipailitis ang mga kaso dito sa Pilipinas. Hindi yan malalaman unless there is a serious attempt na ilitis muna ang kaso dito. Kung walang paglilitis o walang mga kaso na final dito kina Senador Bato at ang kanyang ibang mga kasamahan na posibleng issuean ng warrant of arrest, maaaring ipatigil ang pag-deliver sa kanila sa International Criminal Court. Ngayon, ang katanungan, maliwanag na kung ano ang partisipasyon dito ni OMB Remulla. Ngunit ngayon, siya ay ombudsman na. Nakatakda ba ito sa kanyang mandato na siya ang magsulong ng kaso tungkol dito sa human rights, sa violation sa crimes against humanity. Trabaho ba niya ito? Ang bilang itinakdang primary authority, pag dinala dito ang warrant sa Secretary of Justice or sa Solicitor General, ihahain ang warrant na iyan para sa execution nito. Hindi po sa Office of the Ombudsman. So, bakit nagsasalita na naman si OMB Boying Remulla? Marahil ay akala niya nagbibigay lang siya ng impormasyon, ngunit doon sa kanyang pag-a-announce, tila sumobra yung kanyang enthusiasm na maglabas ng ganitong impormasyon. Posible rin na may pakay siya na politika sa likod ng kanyang pag-aamin o pagbibigay ng impormasyon na may warrant na pending na si Senator Bato. Kung matatandaan po natin, identifiable naman ang mga tao na bumoto sa pag-archive ng impeachment case ni VP Inday at isa si Senator Bato sa masugid na taga-suporta ng Vice Presidente. Hindi mula yung mangyari na target siya for political oppression dahil sa kanyang malinaw na pagpapanig kay VP. So, ang tanong, magagawa ba nila ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dahil marami na ang mga bihasa at inaaral ang batas tungkol dito, maaaring malabanan pa muna o labanan ito muna dito sa mga hukuman sa Pilipinas. Kailangan ipakita na mayroong talagang good faith attempt na kasuhan muna sila dito at i-allow na magkaroon ng jurisdiction ang Regional Trial Court sa paglilitis ng kaso na ito. Maaari din na idulog muna sa hukuman
ang warrant na iyan at i-determine ng hukuman kung tama po ba ang pag-turnover o ililipat ang mga tao o mga taong subject of the warrant doon sa ICC. Ngayon, base dyan, mayroong mga nagsasabi, nagpo-point out doon sa Republic Act 9851 na mayroon itong Section 17. Ayon sa Section 17 ng Crimes Against Humanity dito sa Pilipinas, mayroong paragraph ito. Ang sinasabi dito ay pagtatakda ng jurisdiction. Ang nakalagay, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any one of the following conditions are met. The accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. So, nakalagay din na in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Okay. Ngayon, bago ang mga rules na inisyu ng Korte Suprema dito. So, kahit na i-apply ang Section 17 na maaaring isuko ng Philippine authorities ang investigasyon o prosecution of a crime punishable under this act dahil ang ICC ay nagko-conduct na ng investigasyon dito, kailangan pa rin mag-apply sila doon sa at sumang-ayon o sumunod doon sa rules na bagong labas ng Korte Suprema. Anong ibig sabihin nito? Unlike dun kay Rodrigo Duterte na basta na lang inila itinakas at hindi binigyan ng pagkakataon na humarap sa hukuman, malaki ang chance ni Senator Bato through Attorney Bobet Torreon na makapagdulog kaagad sa RTC o sa Korte Suprema para pilitin ang administrasyon na mag-comply sa sarili nilang batas. Sa batas natin. So, muli, maaari ba ang tanong is maaari ba nilang gawin kay Senator Bato yung ginawa kay former President? Malamang hindi. Kasi nga, iba na ang circumstances. Aware ang gobyerno na mayroon ng bagong rules ang Korte Suprema at ito po ay subject dun sa ay mag-a-apply ang RA 9851 dito sa mga cases filed in the ICC. Lahat tayo ay dapat magalit dito, lalong-lalo na kung ia-attempt na naman ng administrasyon na lumabag sa mga prinsipyo at doktrina natin sa ating soberanya at sa paglabag nila sa batas sa 9851 o Crimes Against Humanity dito sa Pilipinas. Mahalaga na sila ay sumunod dun sa mga patakaran nito at sumunod dun sa letra ng batas. Kailangan mag-apply ang extradition laws dito kahit na mayroong mga kaso na nakahain sa ICC. Hindi pa natin binibring up kung whether or not ang ICC ay may jurisdiction dahil maliwanag ang batas na ang primary jurisdiction sa krimen na ganito ay ang regional trial courts ng Pilipinas. No, hindi po ito treason, Sir Richie. Ang treason po nangyayari lamang kapag may giyera. Diversion na yan. Oppression po ito. Hindi po ito simpleng taktika sa ng administrasyon. Huwag niyo naman tawaging diversion kasi tunay na may peligrong kidnapin na naman, quote unquote, and I use the term loosely,
kunin na naman ang ilang mga mamamayan ng Pilipinas at dalhin sa isang foreign na tribunal. Huwag nyo naman insultuhin yung danger ng mga kababayan natin at yung danger sa ating soberanya by saying, ay, diversionary tactic lang yan. Diversion ba yung dinala si PRD sa ICC? Ha? Hindi po ganyan. Pursuant to jurisdiction and treaty, wala na po yung treaty, di ba? Convention, statute, Rome Statute. Kasi matagal na tayong kumala sa ICC. Bakit po nangyayari pa rin ito? Dahil yung mga actions na sinasabi nilang paglalabag sa crimes against humanity or nagko-constitute na crimes against humanity ay nangyari nung tayo ay sumasailalim pa sa Rome Statute bago tayo umalis. Yun yung ginagamit nilang dahilan. Ngunit ang counter-argument natin dyan ay kahit na sabihin natin na miyembro pa tayo o kasama pa tayo doon sa Rome Statute, kailangan mapatunayan nung kabila na sila ay incapable or unwilling ang administrasyon na kasuhan sila. Hindi pwedeng self-serving. Yung mga tipong, ay ayaw ko lang kasing kasuhan sila. Yung unwillingness na yon ay dapat yung yung unwilling kasi ayaw nila talaga yung mga para protektahan yung mga tao. Ang unwillingness dito ng Marcos administration ay para ipatapon yung mga akusado o pinaghihinalaan doon sa tribunal ng mga dayuhan o sa ibang bansa. Ngayon, sinasabi naman ni Secretary John Vic Remulla na wala pa daw. Base daw doon sa, mali nga si John Vic base daw sa sa website. Ngunit kung babasahin ninyo ang mga patakaran sa issuance ng warrant of arrest, maaari pong ilabas ito na confidential siya base doon sa rules. So, hindi ibig sabihin na wala siya sa website, automatically walang pending warrant. Ni Saldi, hindi daw huhulihin pag nasa Senado, pero kung nasa labas, pwede na hulihin si Senator Bato. Actually, walang basihan yan. Kasi ang immunity ni Senator Bato ay for crimes with a penalty of less than 6 years. Ang crimes against humanity po, mataas ang penalty. Kung di ako nagkakamali, reclusion perpetua yan. Sige, tignan natin ha. Yan, penal provisions, penalties, reclusion temporal, 12 to 20 in its medium to maximum period and a fine ranging from 100,000 to 500,000. Pinas na naman ba gagastos para ipadala si Bato kung desidido sila? Well, kasi ang Pilipinas, ang tumitindig na prosecutor, ibig sabihin, kalaban sila. So yes, maaaring ganun na naman ang mangyayari. Philippine government will not automatically surrender Senator Bato de la Rosa to the ICC should an arrest warrant be made. So ngayon, anong ibig sabihin nun? Nagtitiwala ka pa ba dito sa administrasyon na ito? Sinabi nga ni Presidente Marcos na walang jurisdiction dito ang walang jurisdiction ng ICC dito at wala siyang interest sa paglilitis niyan. O ayan, sinorender nila. What do you mean not protecting the law? The law is a protective mechanism. Sabi ni Hesham, but the AFP is not protecting the law. I think what you mean is that they are not executing the law because it's not their job. However, the Constitution says the AFP is the protector of the people and of the state. So, ang dapat nakikita natin sa AFP ay pinoprotektahan nila ang mga tao. Diversion, di nga diversion, outright oppression ito. Diversion, ano yun? Gagawin nila yan para pansinin lang natin. Masyado naman yatang malaki ang resources na nilalaan para dyan. Ano ba ang mas importante? Di ba, hindi ba parehong importante both flood control at saka soberanya natin? Why will you say diversion? Yung pag-prosecute dun sa ICC. Lapastangan na ng karapatan yan. Huwag niyo namang,
Alam nyo, not everything is a diversion. There is no single strategy for dealing with these things. Isn't it possible that they're just trying to put away all of their enemies? This is not a diversion. Hindi sila ganung katakot sa flood control as compared sa takot nila talaga that these people will gain power in 2028. So stop calling everything a diversion. Lahat na lang diversion. Diversion from what? This is oppression. Lumalapastangan sila sa karapatan ng mga mamamayan. Nilalapastangan nila yung mga protective mechanisms ng soberanya natin. Agree, not a diversion but the game plan. That's the plan to get rid of their enemies, to get rid of their political enemies, their competitors. It's not a diversion. Yan ang talagang pakay nila, to oppress us, to take us out of the game, to put people in jail para hindi tayo makasalita, hindi tayo criticize sa kanila, hindi tayo makatutol, and of course, para hindi makatakbo bilang mga kalaban nila sa 2028. Nasa Rome Statute nga po yan, at nandyan nga sa ating batas. Binasa ko na po yung batas, RA 9851. Maliwanag dyan, nakalagay. The primary jurisdiction is the regional trial court. Batas, bakit walang aksyon ng korte sa paglabag? Kasi hindi po mangunguna ang hukuman, sila po ang taga-desisyon. Kailangan may mag-file ng kaso. So ngayon, ang sinasabi ni Attorney Bobet Torreon, wala pa silang kasiguruhan kung mayroon ng warrant o hindi. Hindi pa yan official. So, assume na natin na, yun na nga, wala pa talagang nai-issue na warrant at ongoing pa yung pagdidinig nito sa sa pre-trial chamber, then anong gagawin ng hukuman dito sa Pilipinas? Walang complainant. Wala pang kaso. Hindi po pwedeng gumalaw ang hukuman nang walang nakahain na kaso sa harap nito. Tandaan po ninyo, hindi taga-laban ang hukuman. Ang hukuman taga-decide. Walang kaso, walang action. Bawal po na sila ang manguna kasi kailangan objective ang hukuman. Kung ikaw ay papanig ka agad dahil sasabihin ninyo for some reason, whatever, o admin, bakit ginaganyan nyo si Bato? Hindi na sila objective. Automatic na yun. Mawawalan sila ng jurisdiction. Ikilalanin nyo yung jurisdiction ng ICC. Simple lang yan eh. Sa kaso ni PRD, dito kay na Senator Bato, ang allegation natin ay walang jurisdiction ng ICC. Tapos pupunta kayo doon para mag-file. De kinikilala nyo na yung jurisdiction kaagad ng ICC. So doon sa ina-allege ng mga nagdi-defend kay PRD is bukod sa, yun nga, hindi na tayo miyembro ng ICC, nung time po na ihinain ng Office of the Special Prosecutor yung kaso, ay wala ng jurisdiction ng ICC kay PRD. So ngayon, since wala ng jurisdiction ng ICC, dahil wala na tayo sa sa Rome Statute, anong gagawin nyo? Magfa-file ka lang for those crimes that were committed during the time na nasa ICC pa tayo. Pero totoo niyan, gusto niyo bang kilalanin yung ICC? Okay. If ma-serve yung warrant tonight or tomorrow, that means hindi nag-apply yung Supreme Court ruling. Okay, the Supreme Court did not make a ruling. Okay, uulitin ko. Pag sinabi ninyong ruling, ibig sabihin decision yun. Kung may decision, ibig sabihin may kaso. Wala pong ganun. Nag-create ng bagong rules ang Supreme Court specific for extradition. Mayroon pong proseso. Maaaring mag-file ng kaso for extradition or against extradition sa mga hukuman. Magre-rely ka sa existing rules under the rules of court. Yun lang po ang pinagkaiba. Hindi po, ganito ha, yung bagong rules did not change anything. It did not give jurisdiction because jurisdiction is granted by law. The rules only provide for very specific steps at saka burdens
doon sa pag-file sa mga extradition cases. Okay? Hindi yan, hindi ibig sabihin noon walang extradition, meron. Hindi lang po specific yung mga rules. Hindi siya guidelines, rules siya. Okay, ang guidelines po, guide siya. Pwede namang hindi ka sumunod doon. O, di ba? Pero ang rules, kailangan sumunod. Legal na wala pang ang confirmation of charges si PRD tapos mag-issue ang ICC ng warrant of arrest. In instances where they feel na may danger doon sa witnesses or may danger na hindi nila madala sa jurisdiction ng ICC yung akusado. Yes, pwede po. Pero pagdating sa ang dapat talagang makita ay kung mako-confirm yung charges o hindi. Dahil kung hindi ma-confirm ang charges, kahit nakakulong si PRD, pawawala na siya. Doon sa nagtatanong, the complaint po is the Filipino people versus BBM kidnapping conspiracy. Hindi po kasi separate crime ang conspiracy to commit kidnapping. It is a form of determining liability. Yung conspiracy, kasi the act of one is the act of all. Ibig sabihin, walang accessories, walang accomplices, lahat ay principals. So, paglabag ka sa criminal laws, talagang people of the Philippines. Pero sino mag-i-initiate ng complaint? Kailangan may mag-initiate ng complaint on behalf of the victim at mayroong personal knowledge of the facts or ma-establish yung facts at ma-establish na ito ay labag doon sa batas na yon. So, sa ngayon, wala pa pong nagfa-file ng criminal case na iyan. Purpose talaga ng BBM admin ngayon, isa-isang tanggalin ang kaalyado ni VP Sara para pagdating na sa panibagong impeachment, na ihain nila, na makuha nila ang boto sa Senado. Kaya sa pakiwari ko, tagilid sina Estrada, Joel Villanueva, Escudero, lahat gagawin nila kahit baluktutin pa nila ang batas. Mawala lang sa landas si VP Inday. Gagawin nila ito insulto sa judiciary ng Pinas. Hindi po. As a matter of fact, insulto sa executive. Kasi executive po ang nagpo-prosecute. Ang pagsisimula ng kaso, lalo na kasong kriminal, ay doon sa Office of the Prosecutor sa DOJ. So, kailangan may willingness or incapacity. Ang incapacity doesn't necessarily mean na walang hukuman o hindi working, katulad ng sinasabi ninyo, working judiciary. Unwillingness means ayaw nilang i-file dahil either takot or whatever doon sa akusado. Or incapability could also mean there is no law na crimes against humanity. Unfortunately, mayroon po. Ngayon, marami kasi, there's some things na kinokorek ko kasi napapabayaan eh. Like yun nga, you think that it is necessary, kailangan non-working judiciary, ibig sabihin sarado ang mga hukuman para mag-apply yung yung jurisdiction ng ICC. No. Incapability and unwillingness. And incapability means that the absence of a law. Paano malilitis ng hukuman kung walang batas? Paano malilitis ng hukuman kung wala namang nagrereklamo? Yung mga complainants hindi sumusulong. Hindi sila nagfa-file ng complaints o kaya mag-attempt sila mag-file pero yung mga abogado sinasabi walang witness, walang ebidensya, walang kahit ano, so hindi na sila nagfa-file. They're targeting ba to so that people will forget about the flood control project, especially involving Romualdez, but now they're trying hard to divert the story again so people forget about it. Nag-work ba yung mga forget na yan? Napakahina naman na strategiya na yan.
And kung yan lang po ang nakikita ninyong strategiya, hindi niyo nakikita yung iba o nakikita yung ibang mga goals. Kaya tayo na parating nagugulat because you always think everything is a diversion. Diversion ba ang impeachment? Di ba? Well, it will become a diversion if you can establish what is the goal. A diversion is what? It's supposed to help with the goal. O it is the goal in this case. Okay? Kahit sabihin ng ICC spokes, kung ongoing ang paglilitis o paghingi ng warrant, maaaring subject to confidentiality pa yan, number 1. Number 2, dyan, ay pwede rin naman nating sabihin na fake news si OMB Boying. But what is more important is, assume natin na nililitis yung pagkuha ng arrest warrant, bakit alam ni OMB Boying na mayroong posibleng lalabas? Ibig sabihin yan, participant siya doon sa pagbibigay ng ebidensya, pagsusuporta sa prosecutor. Mababaw na issue yung mga fake news na yan. Ang issue dito ay yung sarili nating bayan ang kalaban natin o sarili nating gobyerno na nagpipilit na i-prosecute ang mga ito sa ICC na tinanggihan na natin ng jurisdiction, nilayasan na natin. So muli, at kahit sabihin nyo pa o walang warrant kasi hindi pa sinabi ng ICC spokes, oo sige, kahit wala pa yan. Ibig sabihin nililitis yan at ang paglilitis niyan ay confidential. Pero kaya yan alam ni OMB Boying dahil participant ang Philippine government sa paglilitis kay PRD at sa mga mamamayan natin na isinusuko natin sa jurisdiction ng ICC na matagal na nating tinanggihan, tinalikuran at pinawalang bisa dito sa Pilipinas. Huwag po kayong tumigil sa kababawan ng wala, fake news lang yan. Huwag po tayong yan ang diversion, yung fake news na ganyan. Sinasabi ni Sec. Remulla, in-acknowledge nga ni Bersamin na kung sakasakaling may warrant yan, hindi yan basta-basta ma-serve. Because matagal na nating alam na sinama talaga sila sa mga reklamo. Kahit sabihin yung wala pa yan, hindi pa yan lumalabas ngayon. Nililitis yan nila ngayon. Lalong-lalo na. O bakit kasama si Bato? Bakit sinasabi na pati sina Kong Pulong, sina Vice President Inday? Dahil sa kadaldalan din ni dating Senador Trillanes. Siya po ang naggawa ng mga kwento dyan. Siya po yung may may imagination na gumawa ng kwento na kaya daw may war on drugs ay para matanggal yung competition. Dahil, drug lord daw ang mga Duterte. Yan ang kadramahan ni Senator Trillanes. That is why they are seeking a warrant of arrest against the Dutertes. Sinasama nila si VP Inday. Bakit? Pansinin ninyo, nag-attempt si Senator Trillanes na buksan ang mga joint accounts ni Presidente Duterte at ni VP Inday dahil gagamitin nila doon sa kaso sa ICC. Huwag pong tumigil sa kababawan ng kabila. Huwag pong masyadong mag-concentrate on the things that will not last very long. Kasi nga, kahit sabihin na wala pa yung warrant na yan, pinaalala lang nila sa atin na hindi sila tumitigil sa pag-prosecute sa kaso sa ICC. Dami naman pera ni Trillanes para magdahig pa at magkaso. Sino ba handler at well-funded? Tandaan po ninyo kung sino ang mga kaalyado niyan. Mga left of center. At yung mga yan, malalim ang balon kung saan-saan sila nakakakuha ng contributors, lalong-lalo na sa Europe. O, paano nila nagawa yon? Unang-una, nag-umpisa yan doon sa i-report nila yung mga nagbigay sila ng numero na wala namang basehan. 30,000 na mga biktima.
O syempre, dahil ang laki-laki ng amount, nakakarindi. So kinuha yung number na yon at inulit-ulit. Nag-conference sila, nag-ano sila ng human rights, ganyan. Pansinin nyo, nangyayari yan ngayon. Tignan nyo yung tungkol sa West Philippine Sea. Mayroong Konrad Adenauer na parang roundtable discussion doon sa misinformation sa West Philippine Sea about China. Okay. Bakit bawal ang kahit anong naratiba na kontra doon sa naratiba ng US? So lahat ng mga pumapanig laban doon sa naratiba na gustong isulong ng administrasyon ay disinformation o misinformation. So may Konrad Adenauer, meron ngayon doon sa ngayon ongoing itong Rappler, meron pa silang yung kasama sina yung kasama sina George Clooney at Amal Clooney. Itong mga conferences na ganito, magbubunga yan ng mga academic papers. Yung academic papers na yan will try to establish, will be the basis pag kami nagsabi, itong taong yan, ganito ginawa niyan, lumabag sa batas, may 30,000 na mga biktima, may mga ganyan. Because they start to appear in peer-reviewed papers even if lusot-lusot lang ang ginagawa nila sa numbers. That is how later on, pag meron ng mga publications na ganyan, madali nang kumuha ng mga sponsors dyan sa mga makakaliwang mga organisasyon na mahilig magpondo sa mga ganyan. Di dapat natin pinapabayaan yung mga ganyang klaseng conference, roundtable, dapat pinipiket yung mga ganyan. Dapat nagpipilit tayo, bakit hindi kayo kumukuha ng mga guests na kontra sa opinion ninyo? Bakit walang tunay na diskurso sa mga ganyan? Bakit walang nagfa-fact check sa inyo? So kaya sila nakakakuha ng funding kasi may mga papers na, may mga academic papers na questionable pa rin pero dahil peer-reviewed, mga ganyan, mahirap na i-disestablish o criticize yung mga findings nila. Bakit gusto niyong ipag-resign si VP? Her being the VP is precisely what they are afraid of. Tignan niyo yung mga dilaw. Hindi sila makapanawagan kasi natatakot sila maging presidente si Inday. Bakit? Because all of them will be put in their place. So right now, alas ni VP yung pagiging VP niya. Bakit niya isusuko yan? Bakit? May nakita na ba tayong massive numbers na nag-gather sa sa kalye na hindi INC? Buti nga ang INC Tayo ba? Kaya ba natin protektahan si VP Inday? Pabibitiw niya siya sa posisyon? Tapos anong mangyayari? Masa-sideline siya. Hindi na siya vice president and therefore, mawawalan na rin yan ng kakampi in government. Ang lakas niya is dun sa pagkakakilala pa sa kanyang posisyon. So, expect kayo ng sacrifice kay VP. Anong isa-sacrifice natin? Bakit siya lang? Hindi nga natin madala lahat yung mga hordes of people na mga kakampi natin from out of their living rooms and into the street. Tapos sasabihin nyo kay VP, magbitiw siya sa posisyon. O tayo, ano naman ibibigay natin? Wala pa tayong napapakita sa kanya. Kaya naman natin kung lahat naman tayo naniniwalang palpak itong gobyernong ito And I'm sure yung mga nasa kabilang parlor, aamin din naman yung mga yan na hindi nakakayanin ng ekonomiya natin. Kung hindi natin pananawagan si BBM na mag-isip-isip na siya at bumaba sa pwesto. Because he can't do it, hindi niya kinakaya. I don't think he has the patience, the leadership, or even the mental and emotional capacity to continue being president of this country. We voted for her precisely for that reason. Na should the president become incapacitated, and some people argue that he already is, then she takes over. You can't say, ayoko nga si VP because it is frigging too late. Should have thought of that nung binoto natin siya. Should have thought of that. And oh, by the way, maybe you did. Ayaw niyo siya maging vice-presidente kasi ayaw niyo siya na aakyat sa posisyon ng presidente.
But guess what? You were outvoted by an overwhelming majority. So, medyo nakakahiya naman yung inyong opinion. Ay, ayoko kay Sara. Hindi nyo kami na-convince during elections, which was the time when you should have brought it up. So ngayon, ang hilig ninyo, ano yan? You're going to bend the law? Wala siyang ginagawang mali. Pagkatapos sasabihin ninyo, ayaw niyo siyang maging presidente by right of succession. It's called a right for a reason. Did you know that? You know what it is, what happens when something is a right? It means someone somewhere has the obligation to ensure that, to enforce it. But of course, we're not sure if you have the intellectual capacity to understand this as part of the discussion. Because all you want to do is, si Sara papalit? Proceedings para makakuha ng warrant of arrest are confidential at ex parte. Ibig sabihin, in-applyan yan ng Office of the Prosecutor at ang kailangan nilang patunayan, unang-una ang jurisdiction. So kailangan mayroong reasonable ground. Yun lang yung threshold of evidence, hindi beyond reasonable doubt, hindi reasonable ground para maniwala na mayroong ang jurisdiction ang ICC. Kailangan mapatunayan ng Office of the Prosecutor na sumasailalim yung tao na yon o yung bansa doon sa Rome Statute. Kailangan mapakita na mayroon talagang karapatan ang ICC over them. Covered yung crime, covered ng statute, or yung acts were covered by the statute kung tayo po ay umatras na if the crimes were committed at the time of the effectivity. So, marami pang kailangan patunayan dyan. Ngayon, ang sinasabi ni Ombudsman Boying ay mayroon na daw warrant of arrest from the ICC si Senator Bato. Pero dahil may Republic Act 9851 at may bagong rules on extradition base sa Section 17, kailangan ilitis muna at ito ay subject to extradition laws. Bago makuha at maihatid si Senator Bato if ever sa The Hague. So, kailangan dito naman sa hukuman sa Pilipinas, kailangan una, mapatunayan na may attempt na ilitis siya dito sa ating hukuman bago natin siya isuko sa ICC. Kung hindi pa siya nakakasuhan dito sa Pilipinas para sa crimes against humanity, yan po ay una nilang kailangan gawin. Or kailangan nilang maipakita na ang Pilipinas ay incapable or unwilling na i-prosecute siya. Ngayon, yung lack of capacity means walang batas. So, pag walang batas, natural, walang crime and therefore hindi siya pwedeng malitis dito. Ang ibig sabihin ng lack of willingness is mismo yung hukuman hindi kinikilala ang mga kasong fina-file sa kanya kasi ayaw nila at bahagi sila ng mga nagtatakip dun sa existence ng crime. Okay? Bukod pa dyan, makikita natin, and ito personal knowledge ito, maraming, even VP Leni took cognizance of cases daw involving mga victims ng war on drugs. Pero siya na mismo ang umamin na karamihan sa mga pamilyang ito na pinoprovidean niya ng abogado ay hindi nakakapag-file ng kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. So in many cases, na-file yung kaso at na-dismiss not because the courts refused to take cognizance of the case but due to the lack of evidence. Mga nagsasabi, hindi kasi sabi nga naman ni Secretary John Vic, wala naman sa website ng ICC na may na-issue na warrant. Sinabi din daw ng spokes ng ICC na wala namang in-issue na warrant, which most likely means na nililitis yung pag-i-issue ng warrant sa pre-trial chamber or sa ICC appeals chamber. Ngayon, dahil ex parte ito, hindi yan malalaman ng mga respondents. So, paano nalaman ni OMB Remulla?
Most likely kasi nagpa-participate ang Philippine government sa pag-prosecute kina Bato, kina Presidente Duterte at iba pang mga kasama doon sa war on drugs. Which is, pinapakita ang tindi ng kasinungalingan ng ating presidente nung ilang beses niyang sinabi na hindi natin kinikilala ang ICC. Maliwanag din naman sa previous actions ni current Ombudsman Remulla nung siya ay kalihim ng katarungan, siya po ay nagbukas ng kanyang tanggapan para mag-receive ng ebidensya at mga testimonya ng mga di umanong biktima ng war on drugs. Anong ibig sabihin nun? Sila na mismo ang naglilitis. And therefore, tuloy-tuloy ang katraydoran. Sila ang dahilan kung bakit gusto nilang guluhin yung jurisdictional issue. Ang Pilipinas ang naglilitis. Kaya pinapakita nila na sila ang pa-participate mismo dun sa ICC at sila po ang gumagawa ng paraan na kilalanin at matuldukan na ang issue ng jurisdiction. Gayunpaman, hindi pa tapos ang paglilitis niyan at maaari pa rin isumite ang issue ng jurisdiction after the appeals chamber doon sa trial in chief ni Pangulong Duterte kung sakasakaling makumpirma ang charges against him. Ang isa pang natitirang sa katanungan ay bakit ang ombudsman ay nagsasalita ng ganyan? Posible trabaho yan ng DOJ Secretary. Hindi na po siya DOJ Secretary, iba na po ang mandato niya. So, baka sakali lang naman nakakalimot for a while si OMB Boying.